Maing udto Sugbo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines din atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso Atong tabangan og pangita og solusyon ang mga problema. ug palanugon ang tingog sa komunidad adlaw karon nga Lunes, September 18, 2023. Ako si Luigi Flores. Ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto. Happy Press Freedom Week. Tibok simana i-celebrate ang Press Freedom Week dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa mga nagtrabaho sa media. Yes, ug Mildred gagahapon ang atong selebrasyon, ang atong gibuksan kagahapon ang Press Freedom pinaagi sa mga paraffol, sa dunay misa nga gipahigayon og mga uban pang mga kalihukan nga atong gipahigayon kagahapon dito sa Robinson's Galleria, no? Okay, so Luigi, aside sa atong 1 week nga celebration sa Press Freedom, karong adlaw usa sa atong mga followers sa Sunstar Cebu ni padala nato og video kalabot aning usa ka driver sa garbage truck. Murag sa Cebu City gid ni siya kay ang body number sa maong garbage truck kay ipakita ko na to ang video. Kani nga video contributed ni siya ni Lizelle Anota Travero. Nahitabo ni kagabi sakay sila sa usa ka series bus padung sa Barile. Sambuan Barile ba to? Via Bato. Okay. So, mao ni siya ilahang nasinati, no? Adunay usa ka garbage truck na adunay body number nga GCS. Sugda ka the first video from not this one. Kani. Kuhan ko na kibot. Mo ni ang moto ang sugod, Frank. Mane, okay. Nihunong sa ilang atubangan. Ano mo ka? Kaning GPS. Hindi mama ni mo. Ano mo na? Why ka? Ano mo na? Wala oy. Ito. Ay sus. Wala tigay labti mo ka maigungan. So. Kondisyon ka kayo kay labti. Sabi mo kamera mo? Nay kamera, nay kamera. Nay kamera. Nay kamera oh. Isang taong kahit. Nay mga pasahero oh. Among na pasahero ba? Among manimoy, sus ginungo ka ko. Among manimoy pasahero? Napod. So, murag nakainom din siguro ni. Ubugay, klaro kayo po. Lagi na ito, ano eh? Hindi mo na dyan. Bukas yan. Talik na kami sa skillet. Oo. Problema ba Sila kung din. lagi sila sa flyover nga Nasa skillet eh. Mambalik na Oh, you're not supposed to be ka na. Stopping at the flyover. Pero observato ito niya maya itong mga puto. Atong garbage truck. Kasi hilapti ka rin. The right side, isuot siya. Gusto siya mo Protect ba? siya. Una Ang mga siya. motor ma- Yawa, siguro na tagai og lugar sa series Bus, nga bus oh. na suko. Moto nagisita sila. Kani mane. Kani padong ni naog sa tunnel. Sa Mambaling. flyover. Ali, tunnel pa ni. Nabay tunnel sa flyover. Sa, Mambaling na. Mambaling. Oh, sakto. mambaling. Oh, sa Shopwise ba? Sa Shopwise. Oh, awa ha. Oh, kani. Mo na ilang gisundan. Nani video, nani audio, Frank? Kani. Ayaw lagi ito. Ay, lakot ganda, ilog ganda, pwede po palit ng babag. Namo, kalit na siya kaning Ay, signal. lakot ganda, ilog ganda. Mone, Frank. Dito Pause sa lang. pause. GC24. Okay, DPS GC24. Now, GC24. diha sa maong body sa kuan, aduna siya'y basura hotline. So ato ni siyang tawagan og atong susihon og kinsay nag-drive aning maong bus. Frank, ang atong audio niya sa ato ang phone, Frank. Okay na ni Frank? Okay. 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 Sige, atong tawagan. Ning kuan ba? May audio, Frank. Why audio ang basura hotline? Wait ha, atong tawagan og balik mga higala ning basura hotline diin mao to'y nakabutang dito nga atong pwedeng tawagan.
Ajut. Wala, murag wa pa The number you have dialed is incorrect. Oh. The number you The have number dialed you is dialed incorrect. So incorrect man di ay nganong gibutang na to, nganong mauna ang number atong gibutang diha sa body number sa mga sakyanan sa DPS nga garbage truck. Oh. So kani ato na ning gihangyo ang atong reporter sa City Hall nga pwede ba nilang masusi kinsa ang nag-drive aning garbage truck nga naay body number nga DPS GC24. Kay para masusi nato og unsa may nahitabo nga nung naggitgitan man sila diha sa Dan kagabi. Nag-contest kasi makasuod sa lane, sa flyover. Di man ta mo follow na lang sa lane. But anyway, padayon ta Luigi, Ah, humanta sa basak, padayon ta sa Talisay. aritas talisay. Adunay kani. video po sa Talisay nga nganong grabe ka ngit-ngit ang flyover sa Talisay ug ang mana nga bridge. Di niya ni Mao Frank ang katunan ning lain nga video lain Frank. na ni, katong sunod nga video ni Frank. Kani. So this is sa barangay Tabunok na niya going sa flyover. So kani, nisuod na kas flyover. Asa man ang mga street lights ana? Nay mga suga gikan na sa mga ubang establishments, may pang billboard pasugan pa. Kung mahayagan ni, kung putalawon ni ninyo, ang headlight ra ni sa sakyanan mo makita ninyo. Mo na makapahatag og kuan kahayag sa dalan tawa. Ninaog na taan ni ha. Kani mo na ni panaog na ni padaw na ni sa simbahan sa Tabunok. Why traffic why kanang kuan street lights Kani. Kung nakahinumdum ka Mildred ni Kwanta, nawag ta sa City Toda sa Talisa, itong nakahinabi si Joy Tumulak, ningon siya nga proyekto ni DPWH nga ang pagpasugaan ni mga national road. Kay national road man po ni, katong sa Cebu South Coastal Road. No, but that one was exclusive to South Coastal Road. Coastal Road to. Oh, wa to'y labot ang kana. Kani. Katundong that project was for the entire stretch of the South Coastal Road. Kani tuod, kani highway naman, lapas naman ni simbahan, nunay street lights tuod, pero mura sag aninipot. Porting hayaga. So, kani siya Luigi, atong tawagan ang city engineer sa Talisay. Mungutana taog, kinsa ba ang in charge sa pagpahayag aning maong stretch sa daan diha sa Talisay? Ang local government ba or ang unsa na ang DPWH gyapon. DPWH ba? Atong tawagan si Engineer Arnel Bacalso, siya ang kasamtangang city engineer sa Talisay City. Kaya itong tawagan. Bantay mo tubag. Sinaniud to ba? So, mo na siya. Sa Tabunok, kaya po ni kaninyo makita nga video sa Tabunok niya. Pagsakas flyover, southbound ni siya mga igala. So, Well, maghuwata sa tubag sa pagdawat sa call ni Engineer Bacalso. Hello? Hello, Engineer Bacalso, maayong udto. Yes, may udto. Franco Dicos ganito kamay kini na mo. Engineer Bacalso, si Mildred ni Galarpe sa Sunstar o si Luigi Flores. Oh, yes, ma'am. Yes, sir. Engineer, mangutana unta mi kani bitang stretch sa Tabunok flyover ngadto sa Mananga. Naobserba naman mi video nga grabe ka ngit-ngit. Kinsa may in charge ani engineer? hello? Ha? Napalong Frank, kusugi lang kay di kay namo siya maklaro Frank. Sir 917 I like basang number kay basig kuan. Okay. So, itong tawagan balik si Engineer Arnel Bacalso sa Talisay City. Kay naputol. Hello, engineer. Sorry, naputol. naputol. Ano, maputol man ang linya, engineer. Sir, So, tawagan na to balik, no? So, it's 12:11 sa atong tulumanon din sa Beyond the Headlines sa ating padayon lang sa pagpadangat sa inyong mga comments din sa atong tulumanon aron na Hello? makabasa ta. hello, engineer. Maayong udto. Yes, ma'am. May udto. Yes, engineer, kaning katong among ganina, nami video nga nakita karon nga ang entire stretch gikan sa flyover sa Tabunok flyover ngadto na sa Mananga bridge ngit-ngit gid siya. So kinsa man ang local government ba or ang DPWH ang in charge ani? Ang kuan yun ana, ma'am, ang DP kay ilam ng jurisdiction ang National Highway. Pero karon, ma'am, ang ga-maintain anang
sa katong nag-replace ana sa suga kami. Mm. Among giilisag solar ang diri sa Bulacau hantod sa kanang Tabunok simbahan kanang before sa Mananga Oo. bridge. Pero ang kanang flyover ma'am wala na ma-appeal og kwenta kay sa ang nga estimate wala na appeal niya og estimate. Mm-mm. Karon amo nang buhatan og additional works nga ma-appeal ang kanang flyover og ang Mananga bridge nga mailisan siya og solar lights. So currently, unsa man day na ang lights nga nabutang diha, engineer? Mga solar na siya ma'am, solar lights. No, ang kaning sa flyover o sa Flyover. Mananga. Wala na siya ma'am, wala kuan. Ang existing pa na sa una katong dugay na kaayo, katong kanang gikan sa kanang kuan sa kuryente ma'am ba kanang gikan sa Kanang secondary posting, line sa oo, Bicco. posting yun sa Mm. Veco. Oo. Oo. O nya nangaputol man na ma'am katong pagbagyong audit ba. So it's been 2 years Oo, wala pa wala gyapon ni naman. maayo, engineer? Okay, primero ana ang DPM unta na mo kuan mo may instruction ba nga di pakuanon sa DP na ang giuna sa DP ang coastal road man sa diri sa Oh. Yes. Oo. mo to ni ana lang si mayor nga kanang kita na lang mo kuan na sa Tabunok ug Bulacau. Pero mo lang wala pa ni siya na-appeal sa katong original estimates nga i-replace ninyo og solar lamps. Oo, wala ma-appeal mama ona amo nang gibuhatan og kuan additional works na ma-appeal ang Mananga bridge ug ang flyover Tabunok. Kaning kuan ba? Kaning solar lamps ba? Di ba nigdulhog nimo sa simbahan sa Tabunok, di ba, engineer? Padong Yes, na yes, sa sir. kuan, padong na sa baba sa Mananga River bitaw, Mananga Bridge. Ang mga suga niya na solar lamps naman na, di ba? Oh, solar lamps na siya, Pero sir. pero ang kuan, ang akong concern lang ani engineer, mura mag-aninipot ang ang gigamyon ani, murag igura siya kay para lang naisuga ba murag wa gyud mahayag, ang murag mas hayag pa ang high beam sa sakyanan. Nganong inani Amo bitong makagigit? kuan sir kay kanang ang kana gud among spec sir dili kay na mahal sir. Dili kay mahal ba. Mm. Kanang medyo kuan na kaayo kanang dili jud siya kanang brand kanang dili jud siya kanang maingon ta nga mahal jud kaayo. Nga ang iyang kuan na ang among watch ana gamay ra O, pila daing bad. 300. Okay. Pila daing Ang bad. Okay, go on engineer. ang naa diri sa among specs murag kuan ako tan-awon sila kadiyot sa. Okay. So, samtang nagpaabotan ni Engineer Bacal, so mao ni siya ang kuan inyo makita sa inyong screen mo na ni ang Mananga Bridge, no? Southbound ni siya nga lane. So, wagi suga inyo makita kay wala pa matrabaho sa DPWH kay National Road man guni siya mga higala. So, ang DPWH mo in charge mo gitahasan sa pagpasuga niini mato ni Engineer Arnel Bacalso, no? Pero actually, ilan na lang giatiman gani kay wala pa man maatiman, giuna pa man ang coastal road ug DPWH. Mo'y gisulti ni City Toda Chief Joy Tumulak nga mahuman before the fiesta sa Talisay next month, October 15. Kung ano ni amo amam sir kanang Sir. 300 watts man ni ang 300 nakabutang. watts. Okay, so Oo. sa 300 watts, pila ka suga ang would you know, engineer, pila ka suga ang gi-alat sa Talisay City Government para sa pagpasuga? 100 units ni siya sir. 100 100 units. units sa 100 stretch units. from Bulacau to To kuan Mananga. Bulacau to Mananga. Kanang pero ang kanang kuan sir ang diri sa Mananga og sa flyover moada og 29 units ana. 59. 29. 29 units. Okay, 29. wala man na siya na-appeal sa inyo karon. Sa kwenta. Yes. 29 Okay. units. But same 300 watts, engineer, no? Yes. Pila ang unit price ani engineer per suga? Kung ano ni siya amo sir tag 10,000 na. 10,000. Oh. Pero kani siya di mo mga reimbursement sa DPWH ani kay Bitaw. ilaha man ni siya then ang LGU na ni take over. Kuan gud ang namo ma'am pwede ra kay kanang ang ga-construct anang lane separator ang LGU Talisay man. Yang nagkuan na sa una poste ang
ang LGU pod nagsaod og kanang mga light post ba. Okay. Mo na kanang karon murag ang city na lang yun ni kuan ni kuan kay maka pwede raman maka-fans ang kuan ang Ang city ko. LGU. Mm. Oh, LGU. Ko. Unsay timeline ani engineer? Ang timeline karon mahuman na ang additional ma'am. Yes. Oh. Sa budgetary purposes dili na ko kakuan ma'am. Oo, pero Kay- gi-request pa ni karon. Ang among estimate forwarded naman sa dito sa padong sa mayor yang kuan na lang ang pag kuan na lang sa budget asa sila mo paans ba. Okay. Kaning kung kuan ba kay nakakuan na kay murag nanguha naman na kita o kanang budget ana from the coffers of the city government. Posible ba ka nga makatuktok tang Mayor Samsam Engineer Bacalso nga Mayor ato na ni padak paayo ning sugay kay murag mura ra man ning aninipot Mayor? Pwede ba kata kainaan na engineer? Oh, pwede na siya ma'am pero sir pero kinanglan siya kanang makuan sa atong kuan kay kanang kuan man gud siya kanang mahugog kanang ma-waste siya ba kanang useless atong nagasto niya wala man nato magamit gud. Puhon sir ini ka nay mga busted ana nga suga. Ilisa na namo to. katang kuan nga Oo, ng bitaw. mga tag-as na kayo. Kay murag Kaya pag di mo ana gud mga suga sir kay nanguntak pa mga supplier. Pag di mo ana akit hayaga diri sa kuan sa pag testing. Purting hayaga. Pag dito na sa kuan di mo kay kuan. No, I think because ang gitas-on sad siguro engineer Sa poste. Sa poste mo nang inigabot diri sa yuta di na kay siya hayag kay taas man kayo ang coverage sa iyahang Ang poste. suga. Oh. Possible sad na siya. Oh. So, kuan maybe ang next na lang siguro bato is pa-move on ang poste engineer. Dili kanang okay na siya sir. Ang suga lang jud atong Ang suga lang 'yun. atong padak-an og watch medyo mahal na siya. Yes. Ang uban mga branded na mga ang kuan. Asa ding supplier ani engineer? Ang supplier unya ra ha. Nalimot ko sa pangalan sa supplier, sir. Pero local ra sir or Manila Oh, atong Local ra, sir. Local. Okay. Local ra diri ra sa Talisay. Okay. ayun na. Okay, at least Ayun. nara din Dali ra. matuktok ra nato. Okay. Okay, so wala pa yung timeline engineer. So makapaabot, makahatag ka na mog update sir kung kano sa ani makuan papuhon sir. Before fiesta ka. Kana amo naman nang gikuan ni Mayor. Amo nang Before pananghid ta ni Mayor. Ni okay naman to si Mayor okay ana. na. So hopefully Oo. mabutang na ni before fiesta kay narabang simbahan diha engineer. Hopefully. Hopefully jud kuan. Hopefully Ma- kay Before pista makuan na ni. bitaw okay, sadya ba kay sadya ben atong pista des Talisay engineer. Uy, Lagi na kay tungod sa litson. oh lagi. Na gutomon tani sa mo Nga engineer. daghan kay gikuan si Mayor kan. Giandam. Bitaw. Ganda mo. Sige. Okay na. Okay. Engineer, dagan kayong salamat sa pagtubag sa among tawag. May pa ang taga City Engineers Office sa Talisay kay Manubag. mutubag. Oh. Salamat kayo, Engineer Bacalso. Salamat kayo. Sige, Sir. sir, ma'am. Thank you. Okay. Okay. See? Ah, Mo na siya example sa transparency nga mutubag mo explain dili kay magpabungol-bungol. oh, at least kay bawat nga tag 10,000 din nagasto din sa city government. Nga kana Pero siya ilan ang gipalit dili dapat ang LGU ana. It's the DPWH kay Oh. National Road man na. Oh. But since naay concern si Mayor nga kung maghuwat pa siya pagay nahuman ang sa coastal road kanang it will pose danger to the kanang commuters at the same Mataw. time mo contribute siya sa possible commission of crime in the area kay ngit-ngit man. ngit-ngit, oh. Nya kana commercial area ba yan ang Tabunok Mildred? Yes, commercial area na siya. So, Daghang ag main thoroughfare, agianan sa na siya sa almost tanang sakyanan padung sa south. Yes, gawas sa South Coastal Road. So mo na ka na kinahanglan nga mapasug-an na unta na before the fiesta kay limang ka ang City Hall BS Talisay, 14 ka
it's very bright, labi nagmapasko, labi nagpista, hindi ta biya tanawa na ng park dato bangan City Hall Mildred, pero makuan lang ka kanang labi na kanang sa kanang sa singan anak dia Mildred kanang Sumbria ba na or kanang basta kanang diapita sa City Hall, gawa sa City Hall, mo na diyang ngit-ngit diya sa kuan hinaot nga makuman na lang siya Kaysa before the sa fiesta. kaysa di man na sa LGU, sa DPWH man na siya. Bitaw, may tag So mga kuan. hopefully our friends sa DPWH hopefully human in town na ang kanang entire stretch da sa coastal road kay lisod pud biya magbiyahe nga ngit-ngit. 2 years na after Odette, wa Yes, gihapon. it's been 2 years after Odette. Oh, kung So, Odette gyapon tong pasanginlan ba? Oo, Luigi, sa atong pagbalik, atong istoryahan ning unsay mahitabo sa kaning project, sa kaning ordinance sa Cebu City Government. Cebu City Government sa pag-live stream sa public bidding nga givito ni Mayor Mark Rama. Sa atong pagbalik, ato nang hisgutan mga higala. Okay, stand by. Okay, balik sa atong tulumanon sa Beyond the Headlines, 12:24 na sa udto. Atong hisgutan Mildred kining pag-veto sa pagpapakgang ni Cebu City Mayor Michael Ramos sa ordinansahon nga gipasar sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-livestream sa mga bidding process. Matod ni Mayor Michael Rama, illegal kuno og makalapas sa data privacy. Ngano makalapas man? Before ta mo istorya na Luigi, ato sa ning pasalamatan ang nikuyog na to karang udto sa pagtanaw ni Mary Ann Calabroso, si Robert Hortizano, si Aaron Diloy, si Maiken Florida Papa, Uy. si Ira Bascon, si Von Car Alba Gonzalo, I think Gonzalo ni siya. Rochi Labarejos, si Max T, si Decidido Mohab Jr., Ashley Force, Ilas Road, OLM Life, Lena, si John Carlo Bucaw, si Uy. Benito Canoy Puenta Negra, Joselito Tampos, shout out to Noli Senior Canoneo, si Darrell Sundo, Lee Washington, si Casio Pags, si Naomi Kabilin, daghan magtanaw karon. Dagang salamat mga higala. Si Rio Moroga Barut Sayat, Uy. yun. Elizabeth Albios, si RM Fernandez Umpad, si Resty Sempron Colina, Lucia Barker, si Kevin Mino, Rodaline Rabosa, Montisioso Gaidi, Riza Imbong, Dennis Lazada, si Gilay Canedo o si Ibanez Justine. Uy, maayong pagtanaw sa atong tulumanon. Si Aden Granada miingon para design raday ng suga diya sa Talisay niyang pasabot. Unya si Eleno Villaver kong taga Talisay po niyang apelyido Villaver. Ampay na sa mga manag-uyab ang ngit-ngit. Kuyaw sa naimuha, sir la. Pero ano yun sa highway, sir? Oo, pero nabi mag-date sa highway. Puno lahi sana. Bitaw ka ng mananga, makainomdom dyan ko ana, I was still younger, mga na maglakaw-lakaw ko diya sa mananga, mag-inom dyan ko, nag-ayaw lakaw-lakaw diya kay kuyaw diya, sumurag samot niya ka kuyaw ron, makapalimbaut sa imong balahibo kung maglakaw ka diya sa kilid kay ngit-ngit. Mamo ng DPWH in town, tagahan na kay mong utang na mo DPWH, no? Mga suwat na mo din sa Sunstar, Tubaga Town, ang kanina, nasa ilain, kanina sa Talisay, kanong sa ama nato ni Tubagon. Malihog lang ta DPWH, marag abli na gyud, bukas lang gyud ang buhatan nato dinhi sa Sunstar sa Beyond the Headlines aron makapasabot mo sa kalangan sa daghan kay mga proyekto nga gisaad.
Palihog lang. Yes. Actually, kabaw man mi nga daghan mo gitrabaho, but it would mas maayo pod siguro kung kanang madunggan mo sa atong mga naminaw, sa mga nagtanaw nga kanang ang eksplanasyon nganong nadugay, nganong naguba, nganong wa pagiayo, or kung giayo nganong wa panahuman, kanang mga things nga na simple ra gyud. I mean, people will understand ug unsay rason wa nahuman kay nahutan bag pundo or unsa bang importante mutingog lang magpahibaw lang ta ba nga mo day na siya hitabo rather than kanang it's difficult to reach out sa inyo nga opisina. Or kanang contractor ba nagpabadlong, ana bitaw? Kasabot ra mi. May pasabta lang mi. Kay kwarta manas kwarta manas katawhan. Tax manas So, katawhan. hopefully, now atong sawayan na og tawag si Attorney Ray Gialon, ang konsihal nga mo'y nag-sponsor Oh. sa maong ordinansahon. In fact, kani nga ordinance, Luigi, Oh. this was passed unanimously. Oh. So all 18 councilors Oh. agreed nga i-pass ni siya nga ordinance. Kay this kani siya nga ordinance transparency man ni dili man kay Cebu City lang, daghan ng LGUs nagbuhat ani, daghan ng mga government agencies nga nagbuhat ini. PhilGIFs lang for example, where adto nimo makita ang tanang contractors, ang bids and everything, all the documents. So asa di kay nako ma-gets. So that means if the bidding will be aired live kay nag-violate siya sa data privacy, then the other government units, the other local governments nga nag-implement ani Og live have already violated the Data Privacy Act. act. Oh. Kanang when you bid for government projects, kinahanglan man ang transparency makakita ang mga tao sa track record sa usa ka contractor. Bitaw. Nga dili ni siya fly by night, di ba? Nga ba sige tukol na diya kanus apa to, di ba? Angayan lang sad ni siya mahibaw-an sa mga tao kay for sure, kailaman mi ana di na kontraktor. Di ba? Daghan tanaw, daghan mata nagtanaw. Bitaw. Kay or else ang mahitabuan na ang members naman sa Bids and Awards Committee mapasanginlan always of committing irregularity. Bitaw. Di ba? Pero kung naana siya out in the open, May klaro, bawaan na to. transparent, mahibaw-an na ay participation. There's a public participation on kanang mga government nga action sa maniani. Remember katong pagcore Mildred, no? Mo nang katong na pagya to ang ilang logo design, no? Nya ang at least naibawaan na to nga mo dining bidder day mo din siya ang nakadaog sa bid na trace yung unsay background atong designer sa maong logo, di ba? Mangilana nga storya ba? So atong tawagan si Attorney Ray Gialon ug unsa nay mahitabo si Councilor Ray Gialon ug unsa nay mahitabo sa maong ordinansahon human nga giveto ni Mayor Mike Rama. Aduna pa ba ni pag-asa? Ma-override man siguro na Mildred pero atong Will they override? Oh. Muna'y question. oh. Mo rin nakanindo sa demokrasya kay kung di mo uyon ng mayor, unya ang konseyo nagkauyon kay mo may representante sa katawhan, ma-override ang veto. Kung ilang That is the process. The question, will the council override that veto? kana mo na tong pangutanan ni Attorney Gialon nga mo'y nangamahan sa maong ordinansahon sa pag-livestream sa bidding process sa mga proyekto sa Dakbayan sa Cebu. Mo na itong paaboton si Attorney Ray Gialon. Sige lang, ato lang tawagan og balik si Councilor Gialon kay naapa siguro siya giatiman nga kay naman to siya pay programa so So, kana itong paaboto, no? So, shout out day sa akong inahan sa kanunay panabang nga nagtanaw siyang anak sa kanunay pangayo. okay. So kani siya September 18 today. September 18. So some officials had hope to live stream the bidding process in Cebu City in the spirit of transparency and accountability. But they didn't take into account the existing laws that would be broken if the proposal was passed, according to Mayor Michael Mike. Rama. In a letter sent to the council dated September 5, 2023, vetoed the measure authored by Councilor Ray Gialon, which members of the City Council approved in August 16. This was approved according to
Councilor Gelon, this was approved unanimously. So Oh. all 18. Oh. Code live streaming of the bidding process of the Bids and Awards Committee of the City of Cebu. It stipulated that the whole bidding process, the pre-procurement conference, the pre-bid conference, and the opening of bids would be live streamed from start to finish Na. on the city's social media platforms such as YouTube and Facebook. Facebook. And on its official website. Matud pa ni Mayor Mike Rama nga that the measure violates Data Privacy Act of 2012. It Supersedes the implementing rules and regulations of the Government Procurement Reform Act and compromises the General Welfare Clause provided under the Local Government Code. Nipasalig si Mayor Mike Rama nga ang BAC officials comply with the implementing rules and regulation of the Government Procurement Act by inviting representatives from the Commission on Audit Okay. and 2 observers from non-government organizations who are not included in, In the the voting during the bidding process. So kani siya ha, ato sa nikon, nipasalig si Mayor Mike nga ang BAC officials Bids and Awards. Bids and Awards, mutuman yun, inya naapay representative. So in that case, in ana mo kan transparent, what's the difference of airing it live? Mo na. What's the difference of including the public nga makakita sa proseso? Ang COA, okay, naarag siya. Sila rin makahibaw. Kita di ay, unsa man kami di Mayor Mike, unsa man di ay, di mi pwede mo tanaw, di mi pwede mo kuan, tanaw live sa Facebook. Unsa may difference kung kami manganha Media City Hall o i-live stream nimo? Di man ka appeal sa witnesses, so di ka kasud. Oy, Oh, di ka kasud kay ang allowed nga witness ang katumang taga COA. 2 COA and 2 members of a non-government Non-government. organization of which appointed by the local government unit. Oo. Pilian. Pilian. Ilang sila mo pili. Oh, gani. Pero mo lagi na siya, naay nagbantay, ingon sila naay nagbantay, naay COA, naay non-government Or or NGO. organizations, NGOs. But even despite in ana nga process, napamanggani ang mga nakalusot nga mga proyekto nga nga questionably. na. So nganong di ang dili ko abogado pero kanang unsay difference sa mga bids documents nga makita sa publiko diha sa PhilGIPS for all contractors nga To mo see. participate o government bidding o mo appeal o kanang mo o government contracts. Mao na. Kay requirement man ang PhilGIPS for anybody nga the biggest contractor, pinakadagang kwarta, the Ana. biggest contractor sa Pilipinas is the government. Mita. Pila ka road projects na pila nakataas on dagkit sila pinakadako nga kanang muhatag og bid contracts. Mao na. And naay paagi under the kaning Procurement Act where everybody will have to register sa PhilGIPS. PhilGIPS, It's a portal wherein all contractors, every time you do business with government, mo register ka dito, submit ka sa imong papers. Oh, kinahanglan gyud ka makita dito aron Para magka-transact. makita imong legitimacy. Oh. Kay government money, people's tax na, people's Bitaw. money. So, unsa may difference ana nga documentation, ana nga papers og kung mag-live stream ka. Maura man ang publika. Maura gyud ang publika gyud. Kitaan ra gyud na. Maukayan, makit-an sa Facebook. Anyway, maurang kita ah. So, unsa may Ang difference lang kay makita ang visuals, makita ang mga kaanyag o kagwapuhan sa mga members sa BAC o sa mga witnesses. Pero hinaot one of these days ato gining interviewin si Mayor Mayor Mike Mike. kay daghan na kay ta og pangutana ani niya pero murag medyo busy siya ra karong panahon no wa kay ko ka kita niya ni gawa siya og mga press cons. Bitaw. So mo to giingon ni but gitubag ni siya ni Councilor Galon. Councilor Galon. Matod pa ni Councilor Galon nga Rama's veto killed the ordinance intention for transparency and accountability. Matod pa ni Galon nga ang kani nga balaod nun on the measure on the General Welfare Clause, the same clause the mayor used to reject the ordinance. So iyang gi angkla diha. Pero moora sad na siya. Rama said the ordinance would have ended up violating the bidder's right
to privacy as their personal and sensitive pieces of information embedded in their technical, financial, and other related documents would be read out loud during the opening of their bids. But when you read out the technical details, these same details are on the PhilJEP's website. Yeah, kana siya. Na siya. Oh. Whatever documentation nga naabasahon during the Bidding. kanang pre-conference, during the entire bidding process, mo na the same documents nga na-available online nga Gani. makita sa mga tao kung ato siyang i-search. And then, Oh, pero ingon... kung ipagawas na siya ang mga ngan diha, Luigi, Oh. angay man sila makahibaw kay para makita na tog legitimate ba na sila nga contractors. What if mo bid ka for 100 million nga road project nga dili ka capable? Nga imo lang isabkon so nagnegosyo ra ka, middleman ra ka. Luoy ka ayo ang nakita biya nato sa atong mga dan ha. Orchid Street for example, di na siya sa city government. Orchid Street pila na DPWH. katuig. 4 years. Pila na katuig ang Orchid Street nagantos kamubo nga dan wa gid in town na human. Ginagitukuran na lang o ka ng tangkal sa mga manok. So, kana siya kung ma-live na siya and everything kay baw ang mga tao nga kinsay atong pangutan-on kinsay kanang uy contractor Manubag. Mr. Contractor naaman di ay kay dako man kay have the capacity nga nung wa pa man nimo nahuman unsa may problema flood Kana- control project sa Cebu City nga Oh, dili kana, pa utrosa dayon na. Oh. nga ogoy nag-advance na wa pay makitang gibuhat na unsa naman tayo Kaning sa Monares Road, for example. wa pa nato nasuta og nahuman ba ang Monares Road. Pero that took like what? 1 year, 2 years? Mag 2 years na siya karong Sus. Disyembre. Oy, mag-Merry Christmas na lang tani. So man, i-Christmas gift na lang ninyo sa taga-Kwan, Kalunasan. Atong tawagon og balik si Councilor Gialon. Kana. Daw tawagan no kay pero mato ni Councilor Gialon ha, the general welfare clause nga gi-invoke ni Mayor Rama nga gigamit ni Mayor Rama aron pagpukan sa maong ordinansahon is the same clause I relied upon as author to uphold the primordial right of the people to know. Precisely, Mayor Mike. The people have to know. Unsay proseso sa bidding, they have to know. Kung dili na nimo i-live stream and then you just close off the bidding to just two representatives from COA and from non-government organizations. Subscriber ano- cannot be reached. Yeah, Kaya anyway, na-reach that's- si, Later. kaya Councilor. na-reach si Councilor Gialon, no? So, Oo. sigwa pa siya nahuban sa iyang programa. Programa. Oh, Nga pamanggod sa niya siya radio program. Bitaw. Yan ningon siya basig mga 12:30 lang siya ma-interview. So Mm. basigwa pa siya nahuman. Pero morning ato kamo mga higala, uyon ba mo nga atong i-live stream ang tanang bidding of mga projects diha sa Dakbayan sa Subo? Kana. Let us know. Comment agad mo. Comment mo sa atong gihisgutan karon para mahibaw-an nato. Uyon ba mo nga i-live stream nato ang tanang bidding sa mga projects diha sa Cebu City? Ngano? Makita nato ba gikan sa pag pre-qualification, kinsa to'y mo qualify, kinsa to ang mag-open na gyud sa bids, nang para makasabot pud ang katawhan, inani di ay ang proseso sa pagbidding sa usa Bidding. ka project. Oh. We also educate our public sa unsa ang proseso sa government as far as government projects Projects. is concerned. Kay stakeholder man tang tanan na atong mga proyekto. Kung atong legislative process is open to the public pod, ang council sessions, I don't see why we should keep the bidding process secret. Nga dili nato ni siya ipakita. This is the same taxpayers' money we're using. Mo lagi unsay diferensya sa documents nga gisubmit sa contractors sa PhilJEPs? Kana lang daan, no? Public man na siya. Unsay diferensya nga documents? Wala man siguro nagbutang na dito og mga bank accounts. Uy, ang ilahara man ang profile as a contractor and their capacity to fund such a project. Kana. Nya, kinahanglan man siguro mahibaw-an sa katawhan kung aduna ba'y capacity ang usa ka contractor nga mahuma mo nga mo trabaho og usa ka milyones worth of project. Kana. How long they've been in the business. Unsa ang ilang line of business. Matod pa ni Benito Canoy
Puente Negra. Ah. Nindot naman kay walay mataguan. O yun ko ana, mao gyud sir. Gani. Oh, di ba nganong ugwa tay taguan, nganong mahangan man ta. Pero mas maayo ato sad mahibaw-an unsay punto ni Mayor Mike sa iyang pagpasabot o violation sa data privacy. Kay kung mingon tag violation sa data privacy, so numero uno nag-violate ang government ni ini kay ila man ang gi-require nga ang anybody nga mo transact og business sa government mo enroll sa PhilGIPS nga portal. Gani. It's kanang part na siya sa procurement system sa government. Oh. Kay ugwa ka dito sa PhilGIPS, dili man ka maka-appeal. Oh, Dili man ka maka-participate sa mga government contracts. Og mao man ang kuan, di ba? Ang atong sana freedom of information. Mao man atong tumong gud unta og tuyo ana nga do na tay freedom of information nga makapangayo ta, makasusi ta sa mga dokumento nga i-submit nga to sa mga bid documents, no? Pero makita gyud nato unsay capacity sa usa ka kumpanya nga mo undertake og mga proyekto. So Naada explanation ang reason ni Mayor Mike. sige. Matod pa ni Mayor Mike nga mo lagi ang ordinance would have ended up violating the bidder's right to privacy as their personal and sensitive pieces of information embedded in their technical, financial, and other related documents would be read out loud during the opening of their bids. He said the individuals have yet to enter into any contract with the city government. precisely because kana siya if they are yet to enter into any contract, we have to see if they are actually capable of entering into any contract. That's why they're on PhilGIPS. Thus, the subject ordinance clearly runs counter and Anathema. to the explicit provisions as Kabiya well ka as strong the anang nga spirit, word, uy. intent, and purpose of the Data Privacy of 2012. Consequently, it is also prejudicial to the welfare of the bidders. Wait, no. Why would it be prejudicial? I mean, again, you're entering into a contract that will use people's money and therefore your information should be out there in the open. Nagtuk ka na inyong mga business permit dead. Nya, kung ato nang tanaw, pwede man ato na matanaw. So man na, private information day na. No. Yeah, but if you go to City Hall, you cannot just ask that document. Especially now, with the Freedom of Information nga ordinance nga wa pay klarong IRR. Di yung kakapangayo na. Mo nang problema dia ron. Pero this is a very strong word. Anathema. When you say anathema, excommunicable, mura kag imong gisalikway. Kuyawa, no? Sa to pa din na takapangayog document, kag anathema. Kuyawa. Matod pa ni Dufilden Charot Panibon. Yes, nindot na kay sa akong experience sa una as a supplier, ako ra nag-attend sa bidding sa barangay unya. Lain ang Nicator. Lain ang Nicator sa lakas lang sa Cebu South ko. Uy. See? Awa? Usa na siya sa example. Kung i-bid out mangguna na to sa tanan, kita daghan ang witness. Bitaw. Malikayan ang palusot. Mao man na siya. Anya, kanang katong protection sa privacy sa mga contractors, kanang ako makita nga ang information gipangayo sa gobyerno when you enter a contract is your imong personal, which is really very needed ang angman og mayong a certain Luigi Flores. Oh, kana. So mo indicate gyud ka sa imong profile that is to prove legitimacy of your business and your capability of funding such a project. So kay dili man kinsa may gukdo na to mo bitaw na siguro yung mahitabo karon nga wa tay ang accountability sa mga makadaog og contracts wa lang kay kanang mga dan nga pagpila ka tuig wala na human nabay ni dagan nakadungog ba ta og mga contractors nga gikiha sa gobyerno kay wala natuman ang project. I think si Governor Gwen Nanggukod but wa kay ko kadungog og mga other local government units nga naay gikiha nga contractor kay gi-abandon kay gibiyaan ang project wa. Ang Cebu City, for example. Kinsa may ni suffer sa mga abandoned projects, di ba? Ang mga tao. So we have the right. We have the right to know. So I just hope maybe kung matawgan ni nato makatubag ni si Councilor Galon, who is the father of this ordinance, nga
Kung unanimous ang City Council sa pagpasar sa maong ordinansa, so they are one. Pero nga nung nahilo man sila sa pagvito sa mayor. I just hope nga sa ilang sa pagveto ni Mayor Mike, they will not accept So, good afternoon. kini. Hi, Councilor Gelon. Maayong udto. Maayong ko, madam. Si, Basta, Sir, si Mildred ni Galarpe o si Luigi Flores sa Beyond the Headlines. uy, maayong ko. Kanya talaga. Ah. May moto, konsehal. Sir, mangutana minimo kanang givito naman ni Mayor Mike ang imong ordinansa which we really support of its transparency and accountability nga spirit. What will happen now? Well, as it stands now, considering that the mayor already vetoed it, and it has passed man during the regular session as one of the items in the agenda. And the Sanggunian merely noted it, meaning there was no intention on the part of the Sanggunian to override the mayor's veto by 2/3 vote, despite the fact nga ang kadtong ordinansa was unanimously approved by the Sanggunian. So ako sab bisan na ako'y nangamahan sa maong nga ordinansa, considering I am only one of the members of the Sanggunian, which is a collegial body, wala na lang pud nang usog. Meaning ang ordinansa patay gyud na karon. Okay, so kilid na gining ordinansahan, nakilid na gini siya, Councilor Gelo, no? O na. Nakilid na yun. Kilid na gini siya. Pero ang question sa mga tao, question na mo diri sa Sunstar, question sa Beyond the Headlines is, what happened to the council? When you unanimously voted it and you believe on the spirit of the ordinance, then all pagpatay is just a veto of the mayor saying it violated the Data Privacy Act, and then ni-give up na dayon ang city councilor. Ang city council, is the city council a rubber stamp of Mayor Mike? Ako, on my end, I cannot say that, considering na I have always lobbied for the greater cause of the Cebuanos. Ang sa akong bahin, ako lang yung gingusgan ang unsay angay ang tan-aw nako makaayo sa kinabag-an sa atong kaigsunan. Mao to nga gadahom ko nga mahimuot ang ehekutibo nga ato tong napasar kay ang platform of governance of this administration has always been on transparency and accountability. Unya gani kana ako nakita nga one of the best practices sa mga LGUs, nag-live streaming na sila sa ilang bidding process, uban nga mga national agencies like Department of Transportation, mao na nga nipasar ta sa mga ordinansahon, and it was received well by our colleagues in the Sanggunian. In as much as I want to fight for it, madam, but di man makaya sa Sanggunian nga ma-override ang veto, wala man tayo makuha nga 2/3 vote. I mean, Ginote lang Manila. Basta sa akong bahin, ang akong baruganan gihapon is not dili ko rubber stamp, kay I will speak issues nga tanaw na ko nga makatabang sa mga Cebuanon. In fact, I even speak against some of mga programa nga tanaw na to nga mapikhan ang mga Cebuanon, madam. yes, konsehal, if you are not a rubber stamp, then unsa may kuan ninyo? What is stopping you then from trying to rally the city council behind you to override the veto if you are one in mind and spirit nga you believe in this ordinance, konsehal? Ingon ani ang nahita po, sir, kanang ako I was not expecting in the first place nga ma-veto to ni Mayor. Kay ang ako nagpanday ato, I have also consulted with my staff, ang uban mga lawyers, unya bahin sa kadtong issue on data privacy. When one joins a public bidding, di naman na ma-covered sa data privacy under several provisions sa Government Procurement Reform Act.
kay as soon as mo submit siya sa iyang bid, now it is open Public. to the public already. Ang ilang financial, technical, and legal capacity sa pag-engage ana nga kontrata. Oh. Ang sitwasyon na itong nahita po sa last session, kung diin na-appeal sa item dito sa agenda, on official leave man ko, sir. So wa ko ka hibaw nga ginote lang to sa sanggunian. Mo to I was not able to speak out about it, sir. Oo. That So is at kung why. kayo na nga ginote lang, nilabay na siya, di na siya mabalik na to, ma'am. So na-expire Mauto siya na ang nahitabo atong- pag session. Oo, na-expire na atong chance to, fight for it and lobby for it to the members of the city council. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maunay na hitabo, ma'am. On official leave ko on that regular session nga maunay na appeal siya sa item sa agenda ang dito sa mayor. So kung naalang unta, I can speak for the legal position which I have relied upon nga mga basis. Unya ako tong mapalanog, bisan tingali nga di ko makakuha sa 2/3 vote, but Nakatingog ka. I will stand on what I've believed was legally right for me to do and morally right for me to do, ma'am. Yes, kay mura man good og kana bang ang picture bitaw kakuan ka attorney nga ang picture kamo tanan grupo. Oh. O yun kay mo. For once ang council walay opposition, walay kanang walay Admin. party, walay kuan, you're all together gid mo nga nagkuan ni, then here comes the mayor saying mura ka nang murag tuman lang pliant lang kaayo, then Oh. that is why nga walay ni tingog because you were not there. Yes, ma'am. Official leave ko, ma'am, on that Wednesday. Kanya wasad ko ka-expect nga mabibito sa ni Mayor, ma'am. Ay, Diyos. Oy, ay, Ah. ay. Good luck sa transparency. Pero attorney, kaning unsa may what's the chance nga ma-reintroduce ta ning kuan ordinance? Sir, ang ordinance sa pagkakaroon, sir, kay niagi na sa sanggunian pagbalik as one of the items ang dito message ni Mayor. In parliamentary rules and procedure, the ordinance is killed already, sir. So it's considered dead na gyud. Dids na Oo. anyway. So sa laing bahin kanang councilor, I hope wala pa ni na deads. Ang katubitang FOI, di ba, supposedly you're filing a new version nga wherein naa tay i-assign nga mga Yes. FOI. Mm. Unsay status ato niya? Freedom Week ra baron, councilor. Oo. Itong pagsukad nga na-discuss ko nato, ma'am, kay ni-file ta og resolution bahin nato urging the office of the mayor to assign katong mga information officers sa lain-lain nga mga departments. Mm-mm. Unya karon as katong sa ordinance nato nga atong i-amend nga ma-indicate na ang kadtong mga list of exemptions kay nahimutan attachment lang man to, ma'am. Mm-mm. Ato na itong i-introduce for first reading, ma'am. Mm-mm. Pero Ang kadtong amendment. katong amendment, okay. Ang Yes, katong, ma'am. Oo. pero wala pa itubag ang mayor's office regarding atong pag-assign og mga FOI officers, engineer, attorney? Nanay action sila, ma'am, kay naka-furnishan ko og kuan, ma'am, og kanang memo from HR nga nagkuan na sila, nag-assign na sila sa uban nga mga departments og mga information officers, ma'am. Okay. So now, if we wanted to request some documents, diretso na mi atong mga FOI officers, correct? Yes, ma'am. Okay, akong nakuan, but not all. Ang akong nadawat lang, pipila ka mga department out of the 27 departments under the city government, ma'am. So hopefully, naana diha. Wasag ko kabawon sa pamaagi nila, basin gi-cluster sa nila, ma'am, for like Yes. 3 or 4 nga gagmay nga mga Oo. departments, pwede usara ka information officer. Ang ato nga output nga na hibaw-an adto, ma'am, gikan sa tong resolution nga ang HR ni pakanaog sa maong ma'am nga naay mga information officer ang mga department. Okay. So, for example, nami pangayoon i-request nga document mo, ato lang una mi sa HR department to find out kinsa ang mga information officers sa different departments.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Oh, Ay, mauna siya, ma'am, ang salamat. mahita po, ma'am. Salamat Yes. sa imuhang pagpadayon gid ani murag kato pa maning atong kuno sa apa? Press Freedom Day ni Oh. siya. Was it March? Yes, ma'am. Nakita ta ni attorney. Mm. Oo, ma'am. Unya, mao na gi-introduce ta na, ma'am. At sa final stage kay ang committee sad nga atong gihandle, ma'am, ang Committee on Laws. Daghan sad kayo siya og workload, ma'am, kay ang tanan nga mga ordinansa kinahanglan man moagig committee report sa Committee on Laws. Unya, we are 18 members in the council, ma'am. Ya, naghimo sad sila. So, kay di man sad makamove forward for second reading kung why committee report Yes. ang ang mga konsihal nga nagpanday sa ilang tagsa-tagsa ka mga ordinansa, ma'am. Right. So nagitanan mo agi nimo Councilor Gialon. Napay question. Bitaw. Okay, we're good Yes, na ma'am. Mildred, no? Councilors, Thank daghan you, kay thank you. salamat sa Daghan pagtubag sa among tawag ug pagpasabot nga nakilid na gyud ay ang ordinansa. Patay na gyud ang ordinansa. Ma'am, salamat na kayo, ma'am. Sir, thank you kayo. Pasensya lang kayo. Ma'am, karon pag ito nakatubag kay Oo, naasad gyud. ko ikining Okay, radio okay, program gyud. sad, ma'am. Oo. Salamat kayo, Bitaw, Councilor. salamat. Thank you. kayo. Thank you kayo, ma'am. Thank you kay sir. Bye-bye. Salamat maayong kayo. hapon. Sige, may Salamat. Okay. Konsehal Regalod sa Dakbayan sa Sugbo. Sa katong bago lang ni tune in nga nakabantay, ang dakbayan sa Sugbo, ang konseho ni pasar og ordinansa nga nag-allow nga atong i-live stream Stream. ang tanang bidding sa tanang mga proyekto nga pagabuhaton sa dakbayan sa Sugbo. Wala. Napasar ni first, second, third reading and Unanimous. then unanimously all 18 councilors nga atong gibutaran Oh. ni butar sa maong Oh, ordinansa. yes, good. Oh, Apan, mangka. pag-abot ani dito sa executive, gibito ni Mayor Mike Rama kay kuno kani ni violate sa data privacy sa mga contractors nga mo-appeal pa lang sa bidding sa mga projects. Mo na. So, mo na siya nga ma-expose ang ilang mga financial information. information, ilang technical information, this kanang information sa mga contractors. Kada. Apan, Pagbalik, gibalik sa konseho, it so happen nga pag-discuss, gi-agenda ni siya sa konseho, Oh. si Councilor Councilor Gelon, who is the father of the ordinance, on official leave. Way So, swerte. walay nakatingog, walay nitingog, to think sila tanan ang Namutar. nibutar sa maong ordinansa, ni usaway ni tingog nga ni question about sa pag-veto sa mayor. So what happened? Technically, patay. patay ng ordinansa. Wa na ganamo ba? Bye-bye, transparency and accountability. So, Parang ako lang sa ba, nganong sa kadaghan ninyo dias konseho, nganong wa gyud nakatingog ninyo? Did you really have to walay wait for Councilor nakabantay Gelon? sa kuan. Murag walay nakabantay nga mao na dayto ang pag-veto. Pero Ha, mo sa na manak- siya. Sad lang siya nga development ba kay kanang we're so happy that all of our council members Members. were one. Once and for all, nagkahiusa mo. For Pasaron- transparency. And then all of a sudden, not a single soul ni Tingog to override the veto. Nangahadlok mo? I don't know lang. Di na ko mo go beyond ana. Okay. So, kamo na, mga kaigsunan, kamo na'y desisyon o unsay nahitabo nganong namatay ang maong ordinansa. Kaya ako, nakuyawan ko, kay kung inanag, kung mga hadlok ng dadi ay sa usa ka veto, na kung maghuwat lang ta sa usa ka kuan, sa amahan sa ordinansahon, nga mutingog, what were you doing there? Were you really kanang kuan? Were you really were you really one spirit? Namutagin mo tungod kay you really believed in it? Or nibutan mo kay ni kuyog lang mo sa kahig? Karuhon tani, ngano wa man di mo katingog? Namatay ng ordinansa. Ginalang. Ang natay mabuhat to kay ang milagro ray makapabuhi sa patay. Amot lang, Mildred. Okay. Pero, ay. Anyway, today is World Water Monitoring Day, Mildred. Kana ato ng kuan lakbitan karon kay kuan man September 18 man. Yeah, so it's a reminder that water monitoring is as important as water itself. Kay mao man na siya atong mao man gina-stress bud bitaw gid sa MCWD kanang extraction of water. Kinahanglan na nato siya i-monitor ang volume sa gina-extract. Kay para mahibaw-an nato og napa ba nay sud atong aquifer or wa na. Kay kung Kana. mag-over-extract ta, tendency musud ang seawater. Water. Kung musud ng seawater, wa na gyud chance nga
naapay fresh water din na. So, Para wa na tagyo na. ta, mang sobo ang ma-jeopardize ang atong water supply. So magsige na tag desalinate. Murot Okay. sa nang kuan, mahal man sang desalination. Mahal so, siya, ha? eventually we'll be paying for the price sa atong mga wa na to natarong og buhat sa atong past. Yes. So, Okay. So, appeal sa World Water Monitoring Day, nga by 2030 ang target under the Sustainable Development Goals, ma-improve ang water quality by reducing pollution, eliminating dumping, and minimizing release of hazardous chemicals and materials, pagtunga sa proportion sa untreated wastewater, and substantially increasing recycling and safe reuse worldwide. So, mo Muna na siya. So, mas maayo unta nga aduna kitay mga waste katang atong mga factories, mga establishments nga mulabay sa ilang wastewater nga naay taas og toxicity level. Kana. Hinaot nga ang government kay sometimes mugod gagmay ra kayo ang kaning mga businesses ba. So they cannot afford to have their own waste treatment. So hopefully adunay usa ka unified, usa ka waste treatment ang gobyerno din adto na muagi ang tanang wastewater before siya ilabay sa atong mga Dagat. water systems. And hopefully, ma-reuse na to. Magamit ba na to sa mga toilet na to, mga public toilet. Ma-recycle ba? Hindi ka maging nangaon, pero at least ma-recycle. Sige na Luigi. Ay, gusto na. Gusto na, kay wanay oras, maniud to naming Mildred dire o galang niya tumbot nga muta na pagbalik sa atong episode sa Beyond the Headlines. Mamahimo ka mo makabisita sa atong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page o anaasap ta sa YouTube, paligo lang i-search ang Sunstar Web TV. Okay, og ayaw kalimot, pwede sa ninyong mapaminaw sa Spotify o sa Apple Podcast. Bisitaha ang www.sunstar.com.ph alang sa mga labas og nagunang balita. Ugma, mga higala, atong hisgutan ang dihay hitabo sa South Bus Terminal nga nang reklamo ang mga kanang mga pasahero going south. Uy. Kay grabe kuno kainit kaalimuot kayo. Kana atong atong paningkamutan nga ma-reach out nato ang ang administration sa South Bus Terminal pasin ma-explain nila sa ato unsay nihatabo ni atong pipila ka adlaw wherein kusog ang uwan sa gawas pero kusog ang singot sa mga tao nga Gabi. naasod sa South Bus Terminal. Kana atangi ugma mga higala ug kung aduna kamoy mga gustong hisgutan namo dinhi sa Beyond the Headlines, pwede mi ninyong i-message sa among Facebook page. Okay. Kay kana South Bus under the provincial government Under man, the di ba? provincial government. Kada, sige ato nang isgutan og maadlaw. O magkadto ang Beyond the Headlines ning adlaw nga Lunes, September 18, 2023 dinhi ato iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangita og solusyon ang mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad. Hangtod og mapuhon nako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.